Magandang umaga po, brothers and sisters. So para po mapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ako na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po na binigyan niyo po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian sa pamamagitan po ng paglilinis sa lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng inyong napakalagang dugo. Sa tuwing naalala po namin ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Ngayong araw din po ay pinagpapasalamat po namin na ginabayan niyo po yung bawat isa sa amin at binigyan ng panibagong pagkakataon para makapakinig ng iyong salita. Tinadalangin po namin na sa tulong din po ng Espiritu Santo ay tulungan niyo po kami sa aming pakikinig. Naway buksan niyo po yung aming puso at isipan upang matanggap po namin yung biyaya na nais niyo pong ibigay po sa amin at naway maging kalakasan po namin ito sa pagpapatuloy ng aming Christian life. Aming Ama, alam po namin na kami mahina, marami pa rin mga kakulangan at marami pa rin mga bagay na umaagaw ng aming puso. Ngunit patuloy po kaming umaasa at humingi ng tulong sa iyong salita upang kami ay maakay muli pabalik sa iyong kandungan upang matanggap po namin yung mga bagay na kailangan po namin. Aming Ama, nakikita po namin na mas nagiging obvious yung mga tanda ng katapusan ng panahon at sinasabi nito sa amin na malapit na po kayong dumating. Kaya nawa sa natitira po naming buhay at oras dito sa mundong ito, tulungan niyo po kami upang magawa po namin maipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Aming Ama, para magawa po ito, sa pamamagitan po ng iyong salita, ay punuin niyo po yung aming puso ng kalakasan at pagnanais na tulungan yung mga tao sa paligid po namin para sila rin po ay magkaroon ng pag-asa para makapasok dyan sa inyong kaharian. Aming Ama, sa oras po nito, sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Ganoon din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Ingatan niyo po sila at gabayan at naway patuloy niyo pong ihanda yung kanilang puso hanggang sa makarating sila ng maayos at safe dito po sa church. Ganoon din, aming Ama, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Maaaring ilan sa kanila ay nahihirapan at nagdurusa sa iba't ibang mga pagsubok dito sa mundo. Ngunit dinadalangin po namin sila, aming Ama, na patuloy niyo po silang akayin, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan upang mapagtagumpayan po nila yung mga pagsubok po na ito at naway sa susunod po namin mga gawain ay makasama po namin sila. Muli, aming Ama, sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 mula verse 14 hanggang 16. Mateo chapter 5 mula verse 14 hanggang 16. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay kung nakita na po. Okay, ready na po? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi sila sinisindihan, ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang tatungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So, muli magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So, dahil sa biyaya ng Diyos, ay binigyan tayo ng panibagong pagkakataon para humarap sa Kanyang salita at makatanggap ng biyaya para sa ating Christian life. So, kagaya po ng binasa po natin dito, ito po isa sa mga bahagi ng sermon ng ating Panginoon nung siya'y nandito sa mundong ito at ipinapangaral yung magandang balita. So, kung titignan po ninyo sa Mateo chapter 5, meron pong title doon, Sermon sa Bundok. So, alam natin na si Jesucristo, hindi lang siya yung tagapagligtas. Siya rin yung propeta na nangangaral ng salita ng Diyos, nagbabahagi ng salita ng Diyos, para yung mga tao makilala nila kung sino talaga yung Diyos.
So, sa pamamagitan ng mga talinhaga, sa pamamagitan ng illustration, ibinabahagi ng Diyos yung mensahe ng Diyos o yung kalooban ng Diyos para sa mga tao, para makilala nila na yung Diyos ay tunay at si Jesucristo, siya yung Diyos na nagkatawang tao na tutulong sa kanila o tutulong sa atin para makarating tayo sa kaligtasan. So, dito po sa may bandang itaas ng chapter 5, so dito po 'di ba napag-aaralan natin tuwing Wednesday sermon yung tungkol sa mapapalad. So alam natin na yung mapalad dito sa mundong ito, hindi yung mayaman, hindi yung marangya o hindi yung merong sapat na kayamanan dito sa mundong ito, kundi yung tunay na mapalad sa harapan ng Diyos ay yung tunay na naligtas. Yes, mayaman ka nga, pero pupunta ka naman sa impyerno. Yun ba yung mapalad? Hindi, di ba? Pero kung kahit na mahirap ka, pero meron kang pag-asa na makapasok sa langit, ikaw yung pinakamapalad sa buong mundo. Tama po ba? Yun po yung nakuha natin bilang isang Kristiyano o bilang isang naligtas. At binanggit ito ng Panginoong Jesucristo para i-remind sa mga apostol na kahit na sila'y hamak, na kahit na sila'y binabaliwala sa mundo, pero sa harapan ng Diyos, sila'y mapapalad. Kumaga para i-encourage sila na gawin at ito pa rin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Ini-encourage ng Diyos yung mga apostol o yung mga alagad o yung mga tagasunod na sila yung tunay na mapalad sa mundong ito. Alam naman natin, nung time na yon, nasa ilalim sila ng pananakop ng Roma, di ba? So, mahirap para sa kanila physically yung kalagayan nila. Mahirap para sa kanila dahil nga merong nananakop, merong mga nananakit o talagang pumapatay sa kanila. Pero sa kabilang banda, sinabi ng Panginoong Jesucristo, kayo yung mapapalad. So, wag po ninyo isipin na tayo baliwala dito sa mundong ito. Yes, sa harap ng mga tao, maaaring isipin nila, baliwala tayo. Maaaring nobody tayo dito sa mundo. Pero sa harapan ng Diyos, tayo po yung pinakamapalad. Tama po ba? Yun po tayo bilang isang Kristiyano. At pagkatapos nun, binanggit ng Panginoong Jesucristo o dinescribe ng Panginoong Jesucristo na yung mga naligtas. Sabi sa verse 13, kayo ang asin ng lupa. So, sa verse 14 naman, binanggit niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, meron dalawang katangian yung mga Kristiyano. Isa asin, tapos ilaw sa sanlibutan. So, gusto ko pong bigyang diin o magpo-focus po tayo dito sa pangalawang bahagi o dun sa second part o tayo yung ilaw ng sanlibutan. So, bilang naligtas, itinuturing tayo ng Diyos na ilaw ng sanlibutan. So, konting background po, ito pong asin na tinutukoy po dito, sabi dito sa verse 13, kayo ang asin ng lupa. So, bilang asin, meron siyang tungkulin, meron siyang pakinabang dito sa mundo. Noong unang panahon, napaka-precious ng asin noong time po na yun. Kumbaga, pwede siyang ipang-trade sa ibang bagay. Kasi nga, bibihira yung nakakakuha ng asin. Kasi nga, mahirap ito kunin noong time po na yun. Pero para makipag-trade o makipagkalakalan, kung meron kang 1 kilo na asin nung time na yon, pwede mo ipampalit sa kung ano mang bagay. Ganun ka-precious yung asin sa time po na yun nung unang panahon. At sabi dito, kayo ang asin ng lupa. So, yung asin ay meron siyang kakayahan or meron siyang pakinabang para i-purify yung mga pagkain o i-purify yung mga halaman, ganyan, mga pagkain para sa hindi siya maging madumi pag kinain siya. Tapos, yung asin nagbibigay siya ng lasa, nagbibigay siya ng flavor para sa pagkain. Alam naman natin na kapag yung pagkain walang asin, matabang, ang hirap kainin. Tama po ba? So, same din. Kung yung asin ay hindi niya nagawa yung purpose niya o hindi siya nailagay dun sa pagkain, hindi maganda ito sa na-consume para sa atin. Tapos, yung asin, ginagamit din siya para i-preserve yung mga pagkain. Kumbaga parang para hindi kaagad mabulok yung mga pagkain, nilalagyan siya ng asin. So, sabi dito, tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. Yung asin, meron siyang epekto sa panloob, internally. Tama? Yung liwanag naman, externally, sa panlabas. Bilang Kristiyano, kailangan natin magkaroon ng effect o influence sa mga tao, hindi lang sa panlabas, kundi ganoon din sa panloob.
Kasi nga tayo ay asin, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Naintindihan po? So bilang ito yung tungkulin natin sa mundong ito, meron tayong mga kailangan gawin bilang isang asin at bilang isang ilaw. Pero mag-focus po tayo dito sa ilaw ng sanlibutan. So tingnan muna natin, saan ba nanggaling o ano ba yung ilaw para sa atin? Meron pong tatlong bagay na gusto ko pong i-share. So yung una, yung ilaw, kailangan ng lahat. Tama po ba? Meron po bang tao o halaman na hindi kailangan ng ilaw o liwanag? Wala. Nung inilikha ng Diyos yung ilaw o yung liwanag ng Genesis chapter 1 verse 4, sabi niya, ito ay mabuti. Yung liwanag para sa atin, ito ay mabuti. Regardless kung ligtas ka man o hindi, kung ikaw ay tao, ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, kailangan mo ng liwanag. Tama po ba? Ganun po kahalaga yung liwanag para sa lahat ng living things dito sa mundo. At yung liwanag, siya ay libre o walang bayad. Yes, merong kumpanya or mga establishment na binabayaran natin para magkaroon ng electricity. Tama? Pero yung ilaw itself, libre siya, walang bayad. Tama? So, yung ilaw para sa atin, kahit sino, pwede makakuha. Walang mayaman, walang mahirap, walang matanda, walang bata, lahat tayo pwede makuha yung liwanag na ito. Ito ay binigay ng Diyos ng libre at walang bayad. Naintindihan po. Tapos pangatlo, yung liwanag, meron siyang pagkilos. Imagine po ninyo, kung yung liwanag ng araw hindi nakakarating sa atin. May liwanag, pero hindi nakakarating dito sa mundo. Paano kaya yun? Mahirapan tayo, talagang pwede natin ikamatay. Tama po ba? Alam niyo po ba na sobrang bilis ng ilaw o liwanag bago makarating dito sa atin? Alam natin, di ba sa Bible seminar na napapakinggan natin, yung distansya ng araw mula sa mundo, 150 million kilometer per hour. Pero alam niyo po ba kung gaano siya kabilis yung liwanag na makarating dito sa mundo? Pwede niyo po i-google, 8 minutes and 20 seconds. Imaginin po ninyo, grabe yung bilis niya na makarating sa atin yung liwanag dahil yun yung kailangan natin dito sa mundong ito. Naintindihan po. So yung ilaw, kailangan. Pangalawa, ito ay walang bayad. At pangatlo, meron tong pagkilos. Naintindihan po. Hindi ito stagnant lang. Meron ito pagkilos para sa atin. Ganon din sa atin. Yung kaligtasan para sa atin, kailangan ng lahat. Tama? Regardless kung ikaw ay mayaman, regardless kung ikaw ay bata, matanda, yung kaligtasan kailangan ng lahat. At yung kaligtasan libre. Tama po ba? Meron po bang nagbayad sa inyo para umattend ng Bible seminar? Wala naman, di ba? Ito ay libre. Tama? Kahit nga hindi pa natin alam, binayaran na ng Diyos yung kaligtasan para sa atin, ginawa na ng Diyos yung kaligtasan para sa atin. Tama po ba? Ito ay walang bayad. Tapos, yung Ebanghelyo hanggang ngayon, kumakalat pa. Anong sabi sa Biblia? Yung kaligtasan, kailangan natin dalhin sa kadulunduluhang bahagi ng lupa. Hanggang sa maligtas o hanggang sa maabot ng kaligtasan yung halos lahat ng tao sa buong mundo. Naintindihan po? So, yung kaligtasan para sa atin ay napakahalaga. Parang liwanag. Naintindihan po? So, ano ba yung source ng liwanag para sa atin? Una, syempre, yung Diyos. Tingnan po natin. Unang Juan, chapter 1, verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. Basahin po natin. Unang 1 chapter 1 verse 5, 3 to 1. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So sabi po dito, yung Diyos ay liwanag, siya mismo yung liwanag para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa mga ligtas, kundi para sa lahat ng mga tao kahit na hindi pa sila ligtas. Yung Diyos ay kailangan ng lahat, parang liwanag. Naintindihan po. Sabi dito, sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So, dahil nga yung Diyos ay liwanag, walang anumang kadiliman na pwedeng manggaling sa Kanya. At walang kadiliman na pwedeng lumapit din sa Kanya. Kasi kapag yung dilim ay lumapit sa liwanag, ano mangyari sa dilim? Maglalaho. Tama po ba? So, ganun din po sa harapan po ng Diyos. Alam natin na yung kadiliman, nagre-represent ito sa kasalanan. Walang kasalanan na pwedeng lumapit doon sa Diyos. Naintindihan po? Parang sa atin,
Ipinanganak tayo dito na may kadiliman, may kasalanan. Tama po ba? Pwede ba tayo lumapit kaagad sa Diyos bilang kadiliman? Hindi. Kapag lumapit tayo sa Diyos na may kadiliman sa atin, kahit na maliit na kadiliman o kahit na maliit na kasalanan, maglalaho tayo. Tama po ba? Perfect light yung Diyos para sa atin. Naintindihan po? Kaya nga, gumawa yung Diyos ng paraan para makalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Naintindihan po? Siya yung liwanag para sa atin. Sabi sa Awit, chapter 5, verse 4, sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan, ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Doon sa langit, kaya yung naging perfect dahil walang anumang dilim yung pwede makapasok doon. Naintindihan po? Ngayon, ano naman yung hell? Yung hell, nandun yung absence of light. Tama? Kaya siya naging miserable at kaya siya naging nakakatakot dahil yung Diyos ay wala doon. Namamahala siya kahit na doon sa impyerno. Siya yung lumikha nun eh. Pero dahil yung impyerno ay naging impyerno kasi wala yung Diyos doon. Nandun lang yung puot ng Diyos o galit ng Diyos. Naintindihan po? Kaya nga nakakatakot. Kaya nga nais ng Diyos na lahat ng mga tao ay makarating sa langit para makasama siya ng pangwalang hanggan. Tama po ba? Kaya nga yung kaligtasan ay napakahalaga para sa atin. Sabi ng Diyos sa John chapter 3 verse 3, maliban ng isang tao ay maipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Kaya yung kaligtasan para sa isang tao na nanggagaling sa Diyos na liwanag, kailangan natin ito makuha. Naintindihan po? Yung kaligtasan, yes, lagi natin napapakinggan, kailangan mo maligtas, kailangan mo malaman kung anong ebanghelyo. Hindi lang para malaman kung ano yung doktrina or kung ano yung tinuturo dito sa church, hindi po. Yung kaligtasan, kailangan mangyari sa'yo. Naintindihan po? Kailangan yung liwanag ay makarating sa'yo. Naintindihan po? Kung makakarating sa'yo yung liwanag, maalis yung kadiliman, pwede ka na pumasok sa langit. Ganun kahalaga yung kaligtasan para sa atin. Kasi nga, yung Diyos ay liwanag. Ngayon, paano tayo nakarating sa liwanag? Dahil din kay Jesucristo. Gaya po ng sinabi ko kanina, sinabi sa John chapter 1 verse 9, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Si Jesus Christ, dahil nga yung Diyos ay liwanag, walang sino man yung pwedeng lumapit sa Kanya na kadiliman, di ba? Pero para makalapit tayo sa Diyos na liwanag, nandito si Jesucristo. Siya yung namagitan para sa atin. Naintindihan po? Siya yung gumawa ng paraan para tayo makalapit dun sa Diyos na liwanag, na Diyos na hindi malapitan ng kadiliman. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. John chapter 8. Juan. Ebanghelyo ni Juan chapter 8 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. John chapter 8 verse 12. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Muli nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin na hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So sino daw yung ilaw ng sanlibutan? Si Jesucristo. Para tayo makalapit sa Diyos na liwanag, yung walang dungis na Diyos, yung perpektong Diyos, yung banal na Diyos, tumating si Jesucristo para bigyan tayo ng liwanag. Naintindihan po? Para makarating tayo sa liwanag. Isa pa, John chapter 12 verse 46. John chapter 12 verse 46. Tingnan po natin. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. So sa pamamagitan ni Jesucristo, kung tayo mananampalataya, anong sabi dito? Ay huwag manatili sa kadiliman. Ibig sabihin, nakalipat na sa posisyon ng liwanag. Naintindihan po? Kung sino yung sumasampalataya, siya yung naliligtas. Hindi yung aaten, tapos kahit na matapos yung Bible seminar, kahit na mapakinggan yung Bible seminar, makabisado yung Bible seminar, kung hindi naman siya mananampalataya, wala ring silbi yung Bible seminar para sa kanya. Kaya yung faith kay Jesucristo ay napakahalaga. Naintindihan po? Yun po yung magbibigay sa atin o doon tayo makakarating sa liwanag na binibigay ni Jesucristo. Naintindihan po? Kaya nga yung Bible seminar ay napakahalaga para sa isang tao.
Hindi lang po ito isang programa dito po sa church. Naintindihan po? Yun po yung paraan ng Diyos para ipaalam o ipakilala yung kanyang sarili sa mga tao na yung Diyos ay iisa at si Jesucristo na kanyang sinugo para magkaroon ng buhay na walang hanggan yung isang tao. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya yung Bible seminar ay napakahalaga para sa atin dahil ito yung magbibigay sa atin na magtuturo sa atin patungo kay Jesucristo na liwanag. Sabi sa awit 27 verse 1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Para sa mga tao, sa kanila, si Jesus hindi lang basta liwanag, siya rin yung kaligtasan. Naintindihan po? Siya mismo yung Jesus na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan at siya yung makakabigay ng permiso para sa atin para makarating tayo sa kaharian ng Diyos dun sa langit. Naintindihan po? Minsan nakakaawa lang, kahit ako rin naman dati noon, akala ko kay Jesus parang ATM. Alam niyo po yung ATM? Konting pindot, tapos may lalabas na pera. Tama? Si Jesus, kala ko ganun eh. Konting pray, Diyos, sana magkaroon ako ng budget, magkaroon ako ng kailangan ko na panggastos. Iniisip ko na parang ganun, ATM, na may lalabas lang, may bibigay lang siya sa akin. Ganito iniisip ng mga tao kay Jesus. Iba naman, iniisip kay Jesus, security guard. Diyos, ingatan mo kami. Gabayan mo kami. Tulungan mo kami. Iba naman, tinuturing si Jesus na doktor. Pagalingin mo kami, tulungan mo kami sa mga sakit namin, ganyan. Puro tungkol sa mga bagay na pisikal, hinahanap nila si Jesus. Pero si Jesus na liwanag, hindi nila hinahanap. Naintindihan po? Yung Jesus na makapagliligtas sa kanila mula sa kasalanan, hindi nila hinahanap. Naintindihan po? Kayo na rin po yung naka-experience nito, di ba? Kapag inaaya natin sila sa Bible seminar, anong kadalasan iniisip nila sa Bible seminar? Ay, alam ko na yan. Ay, napakinggan ko na yan. Ay, nagsisimba naman na rin ako. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Tama po ba? Kadalasan ganun po yung mga sinasabi ng tao. Kasi nga, mali yung pagkakilala nila kay Jesucristo. Naintindihan po. Ganon din tayo noon. Pero mabuti na lang, tinulungan tayo ng Espiritu Santo para makilala yung nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo para makarating tayo sa kaligtasan. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 84. Sorry. Isaiah 49 verse 6. Sorry po, Isaiah 49 verse 6. Babasahin ko po, Isaiah 49 verse 6. Oo, kanyang sinasabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipin ni Jacob at panumbalikin ang iningatan ng Israel? Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Sino po ito? Sino po itong pinakailaw na tinutukoy po dito? Si Jesucristo. Si Jesucristo ay naparito para sa kaligtasan. At yung kaligtasan na ito, kailangan makarating hanggang sa dulo ng lupa. Parang liwanag. Naintindihan po. Yun po yung tungkulin po ng liwanag para sa atin. Kayang gawin ng Diyos lahat. Kahit na yung hanggang sa kadulo-dulohang bagay ng lupa, kaya niyang iligtas yun. Kaya niyang tulungan. Yun nga lang, ibinigay niya yung tungkulin na yun o responsibilidad na yun sa pamamagitan po natin. Naintindihan? Kaya ngayon, ang itinuturing na ilaw ng sanlibutan ay church. Ano pong sabi kanina dun sa verse na binasa natin? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sino po yung kayo? Hindi lang basta yung mga tao. Hindi lang yung basta mga taong sumusunod kay Jesus. Yung gustong makita yung miracles ni Jesus. Hindi lang po. Sila po yung tunay na naligtas. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Naintindihan po. Kaya nga, meron tayong tungkulin na kailangan natin tulungan yung mga tao na makarating o mag-lead kay Jesucristo para makuha nila yung kaligtasan. Makatagpo sila ng ilaw
para sila rin ay mawala o sa kanila rin mawala yung kadiliman na meron sa kanila dahil sa kasalanan. Ibinigay sa atin ng Diyos yung napakalaking karangalan para maging isang liwanag ng sanlibutan. Naintindihan po? Imagine po ninyo kung gaano kalaki yung karangalan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Tayo ay liwanag. Noon tayo yung kabilang sa kadiliman, di ba? Tayo yung kadiliman para sa sanlibutan. Isa tayo sa kadiliman ng sanlibutan. Pero dahil nga yung Diyos ay napasa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naging liwanag tayo. Naintindihan po? Tingnan po natin dito. Efeso chapter 5 verse 8. Efeso chapter 5 verse 8. Efeso chapter 5 verse 8, basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. So noon, tayo ay kadiliman. Pero ngayon, kung tayo ay tunay na ligtas, tayo ay naging liwanag sa Panginoon. Ito po yung church. Naintindihan po. Tayo po yung liwanag sa sanlibutan. At bilang liwanag, anong sabi dito? Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Paano po ba yung paglakad ng anak ng liwanag? Sa pamamagitan po ng Biblia. Ito yung nagbigay sa atin ng ilaw, nagpakita sa atin ng ilaw, nagturo sa atin ng ilaw. Tama? Sa pamamagitan din ng Biblia, makakalakad tayo bilang ilaw. Naintindihan? Kaya yung foundation ng Christian life natin ay dapat nasa Biblia. Naintindihan po? Hindi lang tayo basta nagbabasa, hindi lang tayo basta nakikinig, hindi lang basta tayo nagme-memorize o nagme-meditate ng words of God. Kundi tayo po yung gumaganap ng words of God. Tayo yung gumagawa at sumusunod sa words of God. Naintindihan po? Naintindihan? Bilang liwanag, kailangan nating lumakad bilang anak ng liwanag ayon sa Biblia. Naintindihan po? Di tayo lumalakad ng sarili nating kaisipan, sarili lang nating paniniwala o makamundong pamantayan, ganyan. Hindi po. Tayo lumalakad sa ilalim ng Biblia. Naintindihan? Kaya yung foundation ng Biblia, kung tayo ay magiging malapit, magkakaugat dito po sa Biblia, yung lakad natin magiging maayos, gaya ng anak ng liwanag. Naintindihan po? So para sa atin, bilang anak ng liwanag, meron po tayong kailangan gawin. Meron tayong pagkilos na kailangan gawin. Tingnan po natin ito. Awit 50. Basahin po natin. Awit 50. Verse 1 hanggang 2. Awit 50, verse 1 hanggang 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon, ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Mula sa Zion na kasakdalan ng kagandahan, nagliliwanag ang Diyos. So yung Zion na tinutukoy po dito, yung bansang Israel. Sa pamamagitan ng bansang Israel, makikilala natin kung sino talaga yung Diyos. Naintindihan po? Kaya nga napakahalaga na pag-aralan natin yung tungkol sa Israel. Kasi nga, sila yung nasa kanila yung kagandahan o kasakdalan ng liwanag ng Diyos. Sa pamamagitan nila, makikilala natin o malulubos natin makikilala kung sino talaga yung Diyos. Naintindihan po? At ngayon, hindi lang yung Israel, hindi lang sa Israel pinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, kundi sa pamamagitan din ng church. Dito nagliliwanag yung Diyos. At sa pamamagitan din ng church, tayo rin yung makapagpapakita o magbibigay ng liwanag sa mga tao sa paligid po natin. Sabi nga dito, mula sa Zion na kasakdalan ng kagandahan, nagliliwanag ang Diyos. Ngayon, brothers and sisters. Yes, dito po sa church, nandito po yung Diyos. Kumikilos siya, gumagawa siya, at patuloy siyang nagtatrabaho para sa Christian life natin. Patuloy niya tayong tinutulungan. Pero kailangan natin tanungin yung ating sarili. Ako ba bilang liwanag? Nagagawa ko din ba? Nagagawa din ba ng Diyos na magliwanag sa akin?
Yes, bilang anak ng liwanag, kailangan na yung Diyos ay nagliliwanag sa atin. Tama po ba? Pero ano yung mga dahilan kung bakit hindi nagliliwanag yung Diyos sa atin? Balikan po natin dun sa ating main verse. Mateo chapter 5. Basahin po natin Mateo chapter 5 verse 15. Mateo chapter 5 verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan na nagbibigay ng liwanag na nasa sa lahat ng nasa bahay. So, bilang ilawan, saan siya dapat nakalagay? Talagang patungan. Sa tamang patungan, nakalagay. Sabi dito, hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa lupa, nasa bahay. So yung ilaw nga, ibinigay na siya, given na siya, yung kaligtasan na given na sa atin. Bilang liwanag, kailangan natin ilagay yung ating sarili sa tamang patungan. Para saan po nasaan po yung tamang patungan? Nandito po sa church. Naintindihan po? Kung ikaw ay isang ilaw, nais ng Diyos na manatili ka sa church. Nais ng Diyos na dito mo makuha yung kailangan mo na karagdagang ilaw para magliwanag ka o magliwanag si Jesus sa iyo. Imagine po ninyo, parang ganito. Diba kapag mayroong bonfire, sino nakakita na po ng bonfire? Yung mga, sabi natin, mga kahoy o kaya mga uling. Yan, uling. Yung uling, kapag sama-sama sila, pag sinindihan mo, mas malakas yung baga. Diba? Mas malakas yung apoy. Pero paano kaya kung yung isang uling, tatanggalin mo dun sa baga, ililipat mo dito, tapos siya na lang mag-isa. Ano mangyayari dito sa uling na to? Eventually, ihina yung apoy, ihina yung liwanag, tapos eventually mamamatay yung kanyang apoy, yung kanyang ningas, tama? Pero hangga't nananatili siya dun sa bonfire, dun sa grupo ng mga uling at mga kahoy na nagliliyab, magliliwanag siya. Magkakaroon siya ng ilaw. Tama po ba? Ganun kahalaga yung church para sa atin. Hindi lang po ito gathering. Hindi lang po ito para mayroong attendance dito po sa church. Hindi lang po kayo nagiging masaya kapag nandito po kayo. Kung ikaw ay tunay na naligtas, nais ng Diyos na manatili ka sa church. Naintindihan po? Para mas maintindihan po natin, John chapter 15. Tingnan po natin ito. Basahin po natin, John chapter 15 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. John chapter 15 verse 5, 3 to 1. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Same din po. Kung yung isang sanga ay mapuputol at hihiwalay dun sa puno, yung sanga na yon, eventually matutuyo, wala siyang nutrients, hindi siya magkakadahon, hindi rin siya magkakabunga. Tama? Kung tayo hiwalay sa Diyos, kung tayo hiwalay kay Kristo, wala tayong anumang magagawa. Pero kung isipin natin, mas marami nga tayong magagawa kapag wala tayo dito sa church, di ba? Di ba? Mas marami tayong magagawa sa sanlibutan kapag wala tayo dito sa church. Tama? Pero bakit sinasabi dito, kung kayo hiwalay sa akin, wala kang magagawa? Yes, physically, marami kang magagawa. Pero kung sa Christian life mo, kung hiwalay ka sa Panginoon, hiwalay ka sa church, wala kang magagawa kahit ano. Naintindihan po? Hindi ko po sinasabi na i-try po ninyo, okay? Parang ganito lang yan. Kapag tuloy-tuloy ka hindi nakaka-attend sa church, meron pa bang gana na magbasa ng Bible? Meron pa bang gana na mag-pray? Meron pa bang gana na makita yung brothers and sisters?
Meron pa bang gana na tulungan yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid mo para sila'y maligtas? Yun yung wala tayong magagawa. Naintindihan po? Kaya napakahalaga ng pananatili sa church. Naintindihan po? Kung wala ka sa church, wala kang magagawa para sa Christian life mo. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Naintindihan po? Yes, kung wala ka sa church, mas maraming trabaho, yung opportunity na pwede kang magawa o pwede kang makuha. Ganyan. Maraming blessing yung pwedeng dumating sa'yo, physically. Pero sa Christian life mo, wala kang magagawa. Naintindihan po? Kaya ganoon na lang sinasabi sa atin na napakahalaga ng pananatili sa church. Bilang liwanag, kailangan natin manatili sa grupo ng liwanag dito po sa loob ng church. Naintindihan po? Imagine po ninyo ito. Ito po minsan yung iniisip ko para manumbalik yung isip ko kapag nangihina ako. Halimbawa, umiwalay yung isang Kristiyano sa church. Tapos hindi siya nakaka-attend, hindi siya nakakapagbasa, hindi siya nakakapag-pray. Kung ano na yung mga ginagawa niya, mga sanlibutan, tapos mga kasalanan, ganyan, nahuhulog na siya sa iba't ibang mga kasalanan, tapos nag-rapture. Imagine po ninyo. Halimbawa lang, sa mga bata. Diba, nauuso yung mga mobile games, diba? Nauuso yung mobile games, nauuso yung mga laro. Imaginein mo, habang naglalaro ka, nag-rapture. Ano po mararamdaman ninyo? Ano po? Imagine po ninyo, gumagawa ka ng kasalanan, gumagawa ka ng mga bagay na hindi maganda. Tapos nag-rapture, wala ka sa church. Tapos, kung ano na yung mga ginagawa mo. Tapos nag-rapture. Naabutan ka na gumagawa ka ng kasalanan. Ano po yung mararamdaman po ninyo? Okay lang ba? Oh Diyos, nandiyan ka na pala. Hello. Ganun ba? Di ba nakakahiya? Yung pananatili sa church, ito ay protection para sa atin. Para makaiwas tayo sa mga makmundo at mga kasalanan na pinapaiwas sa atin ng Diyos. Kaya yung pananatili sa church ay napakahalaga. Kasi nga tayo ay liwanag. Naintindihan po? Naintindihan? Kung magagawa natin lumakad kasama ng church, mas magliliwanag. Yung church, mas makikita ng mga ibang tao yung kaligtasan. Naintindihan po? Kaya nga ito yung binigay na tungkulin para sa atin. Manatili kayo sa akin. Kasi kung hindi, wala kayong magagawa. Naintindihan po? Yes, hindi naman sinabi ng Diyos sa 24/7 nandito tayo sa church. Tama ba? Hindi naman sinabi ng Diyos sa 24/7 magbasa ng Biblia. Hindi naman niya sinabi na 24/7 din mag-pray. Meron tayong kailangan gawin. Tama po ba? Dito sa sanlibutan, trabaho, school, pag-aalaga, ganyan. Kailangan lahat yun ay gawin. Pero ano ba yung pananatili sa Diyos? Ano ba yung pananatili kay Kristo? Nasaan ka man naroroon, ano man yung ginagawa mo, gawin mo yun para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung para sa ikaluluwalhati lang ng kalaman mo, lang ng sarili mo, at ng kung ano man, para sa pisikal mo, hindi yun pananatili sa Diyos. Naintindihan po? Tandaan po natin. Nandito tayo bilang ilaw. Kailangan natin gawin yung tungkulin ng isang ilaw. Kung hindi natin gagawin yung tungkulin ng isang ilaw, paano natin matutulungan yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin? Yung tamang patungan ay yung Christian life. Dito sa church, sa pamamagitan ng words of God, sa pamamagitan ng prayer, sa sama-samang pagsasakripisyo, at sama-samang paikibahagi sa gawain ng pagliligtas sa evangelism. Naintindihan po? Ayun, binanggit po doon kanina na yung ilawan, wag daw ilalagay sa ilalim o sa isang takalan. Kailangan daw yung ilaw, halimbawa ito yung ilaw, kailangan wala siyang talukbong na takalan. Yung takalan po, saan po ginagamit? Saan po? Sa bigas. Yes, tama po, sa pagkain. Tama po ba? Bakit sinabi na wag daw hahayaan? Balikan na lang po natin. Mateo chapter 5. Sabi po dito,
Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Ano ibig sabihin ng takalan? Huwag natin hahayaan na yung liwanag na meron tayo ay mapigilan dahil lang sa pansariling pakinabang, pansariling kailangan, pansariling mga kagustuhan o kalayawan. Minsan, may mga ganitong brothers and sisters. Hindi po kayo example lang. Hindi mo na po ako makaka-attend sa church kasi ganito. Hindi po ako makaka-attend sa church, hindi po ako makakasama sa Bible seminar kasi ganito. Kung ikaw ay tunay na liwanag, kailangan mong dalhin yung sarili mo dun sa lugar kung saan ka dapat ka naroon. Nasaan yun? Nandito sa church. Yung iba, dahil sa pagkain, iniiwan nila yung church. Dahil sa pagtatrabaho, dahil sa kung ano man na yung kailangan nilang gawin, ayaw nilang pumunta sa church. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magtrabaho, okay? Pero dahil sa trabaho, lumalayo yung puso nila sa Diyos. Yun po yung dapat iiwasan natin. Naintindihan? Kaya nandito tayo para magtulungan. Nandito tayo para ipag-pray yung isa't isa. Para anytime, kung mayroong mga manghina, mayroong mga kailangan ng tulong natin spiritually, may pag-pray natin sila, ma-encourage natin sila. Naintindihan? Pero bilang isang liwanag, palagi mong ilagay yung sarili mo sa tamang lagayan, huwag sa ilalim ng takalan. Hindi lang po sa ilalim ng takalan. Tingnan po natin ito. Lucas chapter 8. Binanggit din po ito, yung ganitong kwento tungkol po dito sa Lucas chapter 8. Lucas chapter 8 verse 16. Lucas chapter 8 verse 16, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinatakpan ito ng isang takalan o kaya inilalagay sa ilalim ng higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lagayan. Ibinanggit po dito na isa pang lugar na dapat wag daw natin ilagay doon yung liwanag. Saan daw? Una, sabi, wag daw ilagay sa takalan o takpan ng takalan. Sa pangalawa, wag daw ilagay sa ilalim ng higaan. Imagine po ninyo, di ba? Yung ilaw, halimbawa yung kandila, di ba nilalagay mo siya sa mataas na lugar para magliwanag siya sa paligid? Tama? Pero imagine po ninyo yung liwanag o yung ilaw, yung kandila, nilalagay mo sa ilalim ng higaan mo. Mabibigyan ka ba ng ilaw? Ng liwanag na yon? Hindi, malakas naman yung ilaw eh. Pwede ba? Hindi tama. Tama po ba? Dapat meron siyang tamang lagayan. Anong tinutukoy sa atin yung ilalim ng higaan? Gaya po na nasabi ko last time, isa sa sumisira ng Christian life, ng mga Kristiyano, yung katamaran. Dahil sa katamaran, hindi natin nagagawa yung tungkulin natin bilang liwanag. Tama po ba? Dahil sa katamaran, hindi natin nagagawang basahin yung Biblia. Dahil sa katamaran, hindi na natin nagagawa makipag-usap sa Diyos, makipag-fellowship sa Diyos. Dahil sa katamaran, ayaw natin makita yung ibang brothers and sisters. Dahil sa katamaran. Naintindihan po. Yung katamaran po ay napakalaking kasalanan sa harapan po ng Diyos. Naintindihan po. Tayo nga kung tatamarin tayo sa trabaho, anong pakinabang makukuha natin? Ano po? Meron po ba? Meron po bang empleyado o meron pang kumpanya na tatanggap sa isang taong tamad? Wala, di ba? Ano po hinahanap nila? Masisipag, hardworking, ganyan, di ba? Hindi lang para mag-benefit yung kumpanya, kundi para mag-benefit din yung empleyado. Tama po ba? Pero yung katamaran, bilang isang Kristiyano, yun po yung isa sa napakalaking kasalanan at napakahirap nating labanan sa Christian life natin dahil sa katamaran. Kaya ngayon liwanag, wag ilalagay sa ilalim ng higaan. Naintindihan po? Yung kalaban po ng isang Kristiyano ay katamaran. Kaya nga anong kailangan natin gawin?
kailangan natin bumangon. Kailangan natin tumayo. Dahil meron tayong tungkulin na kailangan gawin bilang isang liwanag. Tingnan po natin ito. Isaiah chapter 60. Isaiah chapter 60, mula verse 1 hanggang 3. 60 po. Isaiah chapter 60, mula verse 1 hanggang 3. Kung nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan, 3 to 1. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman, at ang makapal na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. So, given yung liwanag. Pero anong kailangan gawin? Sabi sa verse 1, ikaw ay bumangon. Sabi dito, ikaw ay bumangon, magliwanag ka. So, bilang liwanag, meron tayong kailangan gawin. Hindi lang po tayo na liwanag na nakapermi lang. Kundi tayo yung liwanag na lumalapit dun sa mga tao na nasa kadiliman. Tandaan natin, nasa atin yung liwanag. Nasa atin yung liwanag ng kaligtasan. Tayo yung kailangan bumangon, kailangan magliwanag sa mga tao na nasa kadiliman. Kung hindi natin gagawin ito, alam natin yung mangyayari sa kanila. Mapapahamak po sila. Naintindihan po. Balikan natin yung time na meron nag-i-evangelize sa'yo. Kung yung liwanag na yon ay hindi lumapit sa'yo, hindi ka kinulit, hindi ka sinuyo, at kung ano na pang panliligaw yung ginawa sa'yo para lang umattend ka ng Bible seminar, sa tingin mo, nandito ka o wala? Tama ba? Bawat isa sa atin na-experience ito. Pero tapos na yun. Nasa atin ngayon, yung tungkulin na yun. Bilang liwanag. Ngayon, nasa atin yung liwanag, kailangan natin ibahagi ito dun sa mga tao na nasa kadiliman. Sabi nga dito, verse 2, sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman at ang makapal na dilim ang mga bayan. Ano po yung nire-represent ng kadiliman at dilim dito? Yung kasalanan. Yung mundo natin ay pasama na ng pasama ng pasama. Padilim na ng padilim ng padilim. Naintindihan po. Ngayon, anong kailangan natin gawin? Magliwanag. Bumangon. Naintindihan po. Yun po yung tungkulin po natin. Kung hindi natin yung gagawin, tandaan po natin, mapapahamak po sila. Basahin po natin. Kawikaan chapter 24. Kawikaan chapter 24, verse 11 hanggang 12. Basahin po natin, Kawikaan chapter 24, verse 11 hanggang 12. Kung nakita na po, basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Hindi ba niya gagantihan? Sabi po dito, verse 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. So alam natin na yung mga tao sa paligid po natin, dun sila patungo sa kamatayan. Patungo sila sa katayan. Dun po sa Dasmariñas, Cavite, meron pong slaughterhouse po dun. Katayan, sa hayop. Ano po yung maririnig natin dun sa katayan? Imagine po ninyo. Ano po? Tahimik ba dun? Ano po yung ingin na naririnig natin? Maririnig natin doon. Iyak na mga hayop. Bakit? Kasi alam nila na kung saan sila dadalhin. Tama po ba? Hindi niyo po ba naririnig yung iyak ng mga tao sa paligid ninyo?
Yung mga kamag-anak natin, kaibigan, at yung mga kapitbahay natin, hindi ba ninyo naririnig yung kanilang iyak? Kung hindi, may problema. Kung naririnig at hindi pinapansin, lalong may problema. Yung binabaliwala, walang pakialam, lalong may problema kapag ganun. Tama po ba? Kaya nga sabi dito sa verse 12, kung yung sinasabi narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam na ang sa mga puso'y tumitimbang? Hindi ba alam ng Diyos na kailangan din nila ng kaligtasan? Alam niya, di ba? Kaya nga namatay si Jesus para sa lahat eh. Pero tayo, hindi ba natin alam na kailangan nilang maligtas? Alam po o hindi? Alam, di ba? So anong gagawin natin? Bumangon. Puntahan sila. Suyuin sila. Ipag-pray sila. Akayin sila. Naintindihan po. Dun sa lugar ng katayan, wala pong kasiyahan po dun. Kung dun sa physical na katayan or physical slaughterhouse, wala tayong maririnig kundi iyak ng mga hayop. What more pa kaya dun sa mga tao na papunta dun sa impyerno? Naintindihan po. Naintindihan. Ngayon, kailan tayo babangon? Yung iba, iisip, ay, sakto, merong July 29 to August 2 Bible Seminar, i-invite ko siya doon. Yes, maganda naman. Pero paano kung hindi na siya umabot doon? Tama ba? Sino makapagsasabi na sigurado siya makakaabot ng July 29 hanggang August 2? Wala, di ba? So, anong kailangan natin gawin? Sikapin natin. Tulungan, mga recorded, di ba? Recorded Bible Seminar. Yes, scheduled yun para sa General o Grand Bible Seminar. Pero pwede naman tayong gumawa ng paraan para tulungan pa rin sila. Tama po ba? Huwag natin limitahan yung ating sarili sa pag-evangelize. Naintindihan po. Napakaraming binibigay na technology, napakaraming binibigay na yung Diyos na paraan para matulungan yung mga tao sa paligid natin para sila ay maligtas. Yung ready na yung Diyos, inihahanda niya na yung mga kailangan natin. Anong kailangan natin gawin? Bumangon. Naintindihan po. Naghihintay sa atin yung mga tao sa paligid natin para sila ay maligtas. Kaya kung hindi tayo babangon, nagbabaliwala, mapapahamak po sila. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Isaiah chapter 9, verse 2. Basahin po natin. Isaiah chapter 9, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Ang bayan na lumakat sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Iyong pinarami ang bansa, iyong pinarami ang kanilang kagalakan. Sila'y nagagalak sa harap mo, gaya ng kagalakan sa pag-aani ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinaghahatian ng samsam. Ito po yung mangyayari sa atin kung gagawin po natin o maibahagi po tayo sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa bilang liwanag. Sabi dito, ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Yung bayan, yung sanlibutan, kapag nalumalakad sa kadiliman, kapag nakita nila yung dakilang liwanag, si Jesus Christ, sabi dito, iyong pinarami ang bansa, iyong pinarami ang kanilang kagalakan. Kapag yung mga tao sila'y naligtas, magkakaroon sila ng napakalaking kagalakan sa puso nila. At itong kagalakan na ito ay pangwalang hanggan din. Naintindihan po. Pero paano nila yung makukuha o paano nila yung mahanap? Kailangan natin bumangon. Naintindihan po. Sabi dito, sila'y nagagalak sa harap mo gaya ng kagalakan sa pag-aani. Gaya ng mga tao na nagagalak kapag ang kanilang pinaghahatian ng samsam.
Sa madaling term, di ba dito, ginamit yung term na pag-aani. Di ba sa mga farmers, kapag time na ng anihan, lahat sila ay masaya. Tama po ba? Kasi meron silang may bebenta, meron silang pwede lang kainin, ganyan. Tama po ba? Physically or materially, kapag yung bigas o yung palay pwede nang anihin, may kagalakan para sa mga magsasaka. Tama? Pag sa mga empleyado, kailan yung araw ng pag-aani? Pagsweldo na, di ba? Yung puso natin talagang kahit na napakaraming problema kapag meron ng sweldo, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Tama po ba? Physically, materially, may kagalakan kapag meron tayong nare-receive. Tama po ba? Pero, ano yung pag-aani na tinutukoy dito? Yung pag-aani ng mga ligaw na kaluluwa. Wala pa tayong kagalakan? Napakalaki ng ating kagalakan. Naintindihan po. Kapag natulungan natin yung mga tao sa paligid natin, kapag kinuha na sila, kasama natin sa rapture, sigurado, magkakaroon tayo ng malaking kagalakan dun sa langit. Naintindihan po. Sabi dito, gaya ng mga tao na nagagala kapag ang kanilang pinaghahatian ng samsam. Ito naman, kapag na-share na yung samsam, kapag naibahagi na yung share ng mga nananamsam, lahat ay magagalak. Hindi lang dun sa nakipaglaban, hindi lang dun sa lumusob ng mga sundalo, yung may kagalakan kapag nakukuha nila yung samsam. Kapag na-distribute na ito dun sa kanilang mga pamilya, lahat ay nagkakaroon ng kagalakan. Tama po ba? Actually, ganito po yung nangyayari sa Bible Seminar. Yes, yung paikibahagi sa Bible Seminar, hindi lang po ito simpleng bagay. Hindi lang po ito maliit na bagay sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay maikibahagi sa Bible Seminar, ikaw rin ay makakatanggap ng pag-aani or samsam. Ibig sabihin, makakatanggap ka rin ng gantimpala. Naintindihan po? Minsan, may mga brothers and sisters na ganito yung nagiging puso sa evangelism. Nalulungkot sila kasi wala silang nadadala, nalulungkot sila kasi wala silang nai-invite, ganyan. At yung mga ini-invite nila, nire-reject sila palagi. Napipil nila talagang napakabigat. Pero, kung dadalin mo yung sarili mo sa kalagitnaan ng Bible Seminar, kahit wala kang dala, walang problema. Dahil sama-sama tayo makakatanggap ng gantimpala. Naintindihan po? Hindi lang yung preacher yung merong gantimpala kapag nangangaral ng ebanghelyo. Yung mga mothers, yung mga nagsusundo, yung mga nagwe-welcome, yung naglilinis ng venue, wala ba silang gantimpala? Sama-sama tayo makakatanggap ng gantimpala. Naintindihan po? Kaya wag po kayo malungkot kung sakaling wala kayong ma-invite. Dalhin po ninyo yung sarili niyo po dito para higit pa kayong makatanggap ng kalakasan, para sa susunod, meron po kayong kalakasan para makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. Wag po kayong ma-discourage, okay po? Alam ko po mahirap yung pag-evangelize. Pero kung magiging discouragement lang sa atin, dahil wala tayong nadadala, babagsak yung Christian life natin. Naintindihan? Kaya join palagi sa Bible Seminar. Huwag niyo po isipin na, para lang yan sa mga newcomer. Para lang yan sa mga leaders, para lang yan sa mga cell group leader, tsaka yung may mga ministry, para lang sa kanila yan. Wala kasi akong may nai-invite, kaya hindi mo na ako makakapunta sa Bible Seminar. Hindi po. Bible Seminar mainly para sa mga ligaw na kaluluwa. Tama? Pero, meron din benefit yung brothers and sisters. Paano po natin makukuha yung benefit? Ano po yung tatlo na kailangan natin gawin sa Bible Seminar para makapag-evangelize? Meron kayong t-shirt nun, di ba? Yung kulay pula. Ano yung nakalagay doon? One mind, obedience, saka sacrifice. Hindi pwedeng isang tao lang yung magiging one mind, tama ba? Hindi lang pwedeng isang tao lang yung susunod. Hindi lang pwedeng isang tao lang yung magsasakripisyo. Sa pamamagitan po ng church, gagawin po natin yun. Naintindihan po. Kaya every time na may Bible Seminar, dalhin nyo po yung sarili po ninyo dito. Naintindihan po. Hindi ko po magagawa lahat. Kahit kaya kong gawin yung mga bagay na kailangan sa Bible Seminar, pero hindi ko kaya lahat. Naintindihan po. Naintindihan? Kaya kung tayo makikibahagi, sama-sama tayo magkakaroon ng kagalakan kapag naibigay na sa atin yung samsam.
dun sa langit. Naintindihan po? Imagine po ninyo ito, na yung Diyos, nakaprepare na yung gantimpala niya para sa atin. Tama po ba? Nakaprepare na yung mga bagay na gustong ibigay sa iyo ng Diyos na pagpapala. Yung gantimpala dun sa langit, nakaprepare na. Pero dahil ayaw mo makibahagi sa Bible seminar, o kaya lumilibang ka kapag may Bible seminar, nakaready na yung ibibigay sa iyo. Pero dahil hindi ka to pumunta, ibinigay yun sa iba. Okay lang po ba? Meron nang nakapangalan sa iyo eh. Tapos binigay pa sa iba. Ano pong pakiramdam nun? Okay lang po ba? Hindi, sige, okay lang. Total, makakapasok naman ako sa langit. Okay na yun. Huwag lang po maging ganun yung puso natin. Nakaprepare yung Diyos para sa atin ng mga bagay na kailangan natin ng pangwalang hanggan para malubos yung ating kagalakan kapag dumating na tayo dun sa langit. Kaya nais niya na tulungan tayo para magkatipon-tipon, magkaroon ng iisang puso, magkaroon ng sama-samang pagsunod at sama-samang pagsakripisyo para matupad yung kaligtasan para din sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Naintindihan po? Kaya yung pakikibahagi sa gawain ng Bible Seminar ay napakahalaga. Kasi nga, sama-sama tayong bibigyan ng Diyos ng kagalakan. Naintindihan po? Ito po yung isang nakakatawa kapag meron pong Bible Seminar. Yes, bilang isang preacher, masaya po kami na kapag nakikita na merong nasisave. Kapag kumikilos yung Holy Spirit at nakikita namin na talagang nauunawaan ng mga tao. Pero kami lang ba yung natutuwa kapag yung ibang tao o yung kahit na hindi natin kilala nasisave? Kayo po, yung hindi nyo kilala, hindi nyo man kamag-anak, ganyan, pero naligtas. Ano po pakiramdam? Parang konti lang yung masaya. Di po ba masaya? Napakasaya. Kaya ganun kahalaga kung bakit kailangan natin umattend sa Bible Seminar. Para tayo magkaroon ng lubos na kagalakan kapag nakikita natin na kumikilos yung Diyos, kapag nakikita natin na merong naliligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya attend po tayo sa Bible Seminar palagi. Okay? Di ba mayroong mga cell group Bible Seminar, mayroong mga age group Bible Seminar, ganyan. Yes, kung available po kayo dun sa araw na yun, kahit hindi nyo po cell group, pwede po kayo umattend. Walang problema dun. Kahit na young adult group pa yan, kung libre ka nung araw na yun, gusto mo makibahagi sa Bible Seminar, punta ka, walang problema. Hindi po kita pipigilan. Kasi para malubos yung ating kagalakan, kasi yun yung tungkulin natin bilang isang liwanag. Kapag mas marami yung liwanag, mas marami yung apoy na nagsama-sama, mas malaki yung apoy, mas malaki yung pagkilos ng Holy Spirit kapag tayo nag-iisang nagsama-sama. Naintindihan po? Kaya napakahalaga para sa atin bilang liwanag na kailangan natin bumangon at kung gagawin natin ito at matutulungan natin yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin, tayo rin ay makakatanggap ng kagalakan. Naintindihan po? Kung sa langit nga nagpa-party kapag mayroong isang naligtas what more pa kaya dito sa lupa? Naintindihan? Napakalaking kagalakan po ng Diyos kapag mayroon pong naliligtas. Naintindihan po? Kaya nga, yung mga brothers and sisters ng unang panahon, kasama-sama sila, nagpuputol-putol sila ng tinapay, tapos anong ginagawa ng Diyos para sa kanila? Dinadagdag sa kanila ng Diyos, yung mga naliligtas. Imagine po ninyo yun, napakamaluwalhati ng biyaya po na yun. Pero hindi yun mangyayari kung hindi sila nagtitipon-tipon, kung hindi sila nagsasama-sama, kung hindi sila sama-sama nag-fellowship, hindi yun mangyayari. Kaya napakahalaga ng pananatili para sa atin dahil tayo ay liwanag. Naintindihan po? Ayun, para saan natin gagawin yung liwanag? Hindi lang sa mga ligaw na kaluluwa, pati na rin po sa brothers and sisters. Yes, sa mga tao na nasa kadiliman, kailangan nila maligtas. Kailangan nila ng liwanag. Tama po ba? Pero yung mga brothers and sisters, minsan ba hindi nakakaranas ng kalungkutan at kadiliman sa kanilang puso, sa Christian life nila? Hindi po ba? Ano po, lagi masaya ba yung Christian life? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Isipin nyo po na kailangan nyo sila. Tama ba?
Kung hindi natin iisipin na mahalaga yung brothers and sisters, hindi tayo magliliwanag para sa kanila. Kapag sila ay nasa kalungkutan, kadiliman, at talagang pagbagsak yung kanilang Christian life, nahihirapan sila makabangon. Tama po ba? Pero nung kailangan natin gawin bilang mga brothers and sisters, ano po? Hayaan na lang. Bahala ka dyan. Ganun po ba? Hindi po. Balikan po natin dun sa ating main verse. Mateo chapter 5. Mateo chapter 5, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nakita na po, 3 to 1. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So, hindi lang yung tao dito na hindi ligtas yung kailangan sa atin sila doon tayo magliwanag. Pati na rin po sa mga brothers and sisters na kailangan natin silang tulungan para ma-encourage sila, para makapagpatuloy sila sa church at makarecover sila sa kanilang kalungkutan sa kanilang Christian life. Naintindihan po. Pero po kayo papakilala sa inyong isang brother na nandito po sa Biblia. Kilala po ninyo si Bernabe. Tignan po natin dito. Gawa chapter 4. Meron pong bansag sa kanya. Meron siyang nickname. Gawa chapter 4. Gawa chapter 4, verse 36. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kung nakita na po, 3 to 1. Si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus, na tinaguri ang Bernabe ng mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. Ano po yung nickname niya? Anak ng nagpapalakas ng loob. Nakasama po ni Apostol Pablo si Bernabe sa ministry para sa pangangaral ng Ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Marami silang na-experience ng pagpipreach. Marami silang nagawa para matulungan yung mga tao sa paligid nila para maligtas. Pero hindi lang sila nangangaral ng salita ng Diyos para maligtas yung mga tao. Siya rin ay binansagan o tinawag na mga apostol na anak na nagpapalakas ng loob. Ibig sabihin, isang tao o si Bernabe na nag-i-encourage para palakasin yung ibang kapatiran. Kayo po, brothers and sisters. Sa anong pagkakilala po ninyo gusto ma-recognize? Kilala ko yun si brother eh. Yung laging absent. Kilala ko yun si sister. Yung laging late. Gusto po ba ninyo yung maging ganun yung nickname ninyo? Ano po? Okay lang po ba? Yung sister na kapag nagsalita nakakasakit, ganyan. Nakaka-discourage yung pananalita niya at marami natitisod sa kanya. Yun po ba? Maging kagaya tayo ni Bernabe. Tayo dapat yung isang brother o isang sister na nagpapalakas ng loob ng ibang mga kapatiran. Naintindihan? Yun yung tunay na fellowship. Yun yung tunay na brotherhood. Yun yung tunay na brethren or kapatid na tinatawag. Yung isang tao na nagpapalakas ng loob. Yun po si Bernabe. Si Bernabe, nagawa po niyang tulungan yung mga brothers and sisters noong unang panahon, yung mga naligtas. Tignan po natin dito. Gawa chapter 11. Yung konting background tungkol sa kanya. Gawa chapter 11. Basahin po natin. Gawa chapter 11 mula verse 19 hanggang 24. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1.
Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit may ilan sa kanila, ang lalaking taga Cyprus na taga Cyrene, nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Griego na ipinangangaral ng Panginoong Hesus. Samantala, ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang ng sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang sila'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso, sapagkat siya ay mabuting lalaki at puspos ng espiritu at ng pananampalataya at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. So, ito pong si Bernabe, yun nga, meron siyang mission para tulungan yung mga nagkawatak-watak. Dahil nga, nung time na namatay si Deacon Esteban, nagkawatak-watak yung mga brothers and sisters kasi nga natakot sila. Kasi pwede silang ipapatay, kagaya ng nangyari kay Esteban. Pero, nung merong nangaral ng salita ng Diyos at nagbalik loob yung mga tao sa Panginoon, pinadala nila si Bernabe sa Antioquia. Tapos, si Bernabe, nakita niya na mayroong mga brothers and sisters na newly saved. Nagalak siya. Tapos, anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Hinimok niya ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. In-encourage niya. Alam ko, nakita natin kung paano namatay si Esteban. Pinagbabato siya. Pero meron tayong kaluwalhatian sa langit. Dito lang yung pansamantala lang yung kahirapan, physically. Pero dun sa langit, meron tayong kaluwalhatian. Kumbaga, in-encourage niya yung mga nagkawatak-watak na brothers and sisters, tapos yung mga newly saved na brothers and sisters, para manatili sa Panginoon. Paano niya nagawa yun? Meron siyang puso na tulungan yung mga kapatiran. Tulungan yung mga bagong naligtas. Tayo rin po, brothers and sisters. Dito po sa church, hindi lang yung dapat na mag-assist dun sa yung sa invitee, yung nag-invite. Nyari, invite ko. Ako lang ba yung may responsibilidad na umakay sa kanya o mag-encourage sa kanya? Yes, tungkulin po yun ng mga leaders. Pero hindi lang naman po sila. Yung dapat na tumulong sa kanila para makapagpatuloy. Yun po yung tungkulin ng bawat isa sa atin. Dahil tayo ay liwanag. Naintindihan po. Kagaya ni Bernabe, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para i-encourage din yung brothers and sisters para manatili sa Panginoon. Naintindihan po. Naintindihan? Kaya bilang naligtas o bilang liwanag, tulungan din natin yung ibang mga brothers and sisters na nangihina. Tulungan din natin yung ibang mga brothers and sisters na kinukulang ng lakas sa kanilang Christian life para makapanatili sa church. Dahil yun yung tungkulin natin bilang liwanag. Naintindihan po. Nagdidilim minsan yung Christian life natin dahil sa kalungkutan, dahil sa kasalanan, dahil sa mga pagsubok at mga panunokso ni Satan. Kaya kailangan natin yung brothers and sisters. Naintindihan po. Yung brothers and sisters yung nagbibigay sa atin ng liwanag para makapagpatuloy sa Christian life. Pero para magawa yun, kagaya ni Bernabe, siya ay puspos ng espiritu at pananampalataya. Ibig sabihin, lumago siya sa kanyang Christian life. Para matulungan natin yung mga brothers and sisters, tulungan din muna natin yung sarili natin na lumago. Naintindihan? Paano natin gagawin yun? Manatili. Kapag tayo nanatili, lumago ng sapat, at tutulungan din natin yung mga brothers and sisters. Naintindihan po? Naintindihan? Hindi pwedeng magtulungan yung parehong sanggol. Tama ba? Yung sanggol na hindi pa marunong maglakad, kaya ba tulungan? Yung sanggol na hindi rin kaya maglakad? Hindi, di ba? Sino yung tumutulong sa kanila? Yung mas nakakatanda. Then, ginaguide sila. Kapag pareho sila lumago, matutulungan nila yung isa't isa. Tama po ba? Yung pananatili sa church ay napakahalaga bilang liwanag. Kaya ito rin po yung kailangan natin sa panahon natin ngayon. Yung mga kapatiran na wag lang natin gawa ng mabuti physically, wag lang natin gawan ng kabutihan materially, kundi tulungan natin din sila sa kanilang Christian life. Naintindihan po. Paano? Tingnan po natin ito. Unang Thessalonica chapter 5 verse 14.
Unang Tesalonica chapter 5 verse 14. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kung nakita na po. Unang Tesalonica chapter 5 verse 14. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad, palakasin ng mahihinang loob, alalayan ng mga mahihina, at na maging mataisin kayo sa lahat. Sabi dito, pangaralan ng mga tamad. Yes, hindi po yung word na pangaralan pagalitan, okay? Ano po yung root word ng pangaralan? Aral, di ba? Magbigay ka ng aral sa kanya. Turuan mo siya para maiwasan niya na malugmok sa katamaran. Huwag yung rebuke. Naintindihan po. Minsan kasi, kahit ako, minsan nafe-feel ko ito na pinapagalitan ako ng budhi ko kapag nagiging tamad ako. Pero huwag po kayong maging harsh o maging hard sa mga brothers and sisters. Kasi sila rin ay kailangan po ng tulong po ninyo. Naintindihan? Huwag naman po yung sabihin ng pangaral, tamad-tamad mo kasi. Kaya ka hindi lumalago hindi ka nagbabasa. Huwag naman pong ganun, okay? Tulungan niyo po siya, encourage niyo po siya. Bigyan ko po kayo ng senaryo para matulungan po natin yung mga brothers and sisters na tinatamad kapag sa pagbabasa. Try po ninyo ito. Ayain niyo po siya na sabay kayo magbasa. Brother, salitan tayo, alternate. Basahin natin yung kawikaan. Ikaw sa verse 1, ako sa verse 2. Hanggang sa matapos tayo, tapos mag-sharing tayo. Sige na brother, maganda to. Try mo. Ganun din sa mga sisters. Huwag naman yung pareho kayong tamad na magbasa. Hindi nyo matutulungan yung isa't isa kapag ganun. Naintindihan po? Nakain po ninyo. I-encourage na magbasa, tapos tanungin nyo siya, doon sa nabasa natin, ano yung nakuha mong biyaya, ano yung nakuha mong salita ng Diyos na umantig sa puso mo. Mag-iisip din ako ng sa akin, isip ka rin ng sayo, tapos mag-share tayo. Kapag ganito po yung ipapapractice po natin, kahit sa bahay o kahit sa mga kamag-anak po ninyo, magiging maluwalhati po yung fellowship po ninyo. Naintindihan po? Naintindihan? Sabi dito, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging matiisin kayo sa lahat. Alam ko po mahirap mag-encourage. Alam ko po mahirap na mag-guide. Pero sabi po dito, maging matiisin sa lahat. Maaaring ngayong week, naging malakas o naging productive yung Christian life ng brother na ginaguide natin. Huwag tayong tumigil. Baka next week, padala na naman siya ni Satan ng mga panunukso, padala na naman siya ni Satan ng mga balakid para hindi siya makapagpatuloy, kaya maging matiisin lang. Naintindihan po? Kapag naging matiisin tayo sa mga kahinaan ng mga brothers and sisters, nakita natin yung kanilang paglago. Naintindihan po? Kung aalalayan natin sila, palalakasin natin sila, at titiisin sa kanilang paglago sa kanilang Christian life, sigurado po, makikita po ninyo yung improvement nila sa kanilang Christian life. It takes time. Hindi natin yun pwedeng madaliin. Naintindihan po? Kaya nga kailangan natin maging matiisin. Naintindihan po? Palakasin yung mga mahihinang loob. Tingnan po natin ito. Isaiah chapter 35 verse 3 hanggang 4. Isaiah chapter 35 verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. Isaiah chapter 35 verse 3 hanggang 4. 3, 2, 1. Inyong palakasin ng mahihinang kamay at patatagin ng mahihinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na may matatakuting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong matakot. Narito, tingnan mo, ang inyong Diyos ay darating na may paghihiganti
na may ganti ng Diyos, siya'y darating at ililigtas kayo. So ganoon din, kapag may mga brothers and sisters po na nadi-discourage, kapag nahihirapan sila sa kanilang Christian life, remind natin sila na nandyan yung Diyos, tutulungan ka niya, at siya yung magbibigay sa iyo ng kaligtasan, physically at kung ano man yung problema mo. Yung encouragement sa pamamagitan ng words ay napakahalaga sa brothers and sisters. Tingnan po natin ito. Efeso chapter 4 verse 29. Efeso chapter 4 verse 29. Para magawa po natin silang i-encourage, palagi po natin itong tandaan. Efeso chapter 4 verse 29. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Anumang masasamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So, yung salita na masasama ay wag dapat lumabas. Ano yung dapat yung lumabas? Yung mabuti para sa ikatitibay. Naintindihan po. Yung pag-encourage sa pamamagitan ng words, yung makakatulong po na ma-encourage yung brothers and sisters. Hindi lang sa pamamagitan ng words, sa pamamagitan din ng action. Kapag nandito sila, kapag dumating sila, encourage niyo po siya. Akayin, tulungan, gabayan, at i-welcome na may mainit na puso. Naintindihan po. Dito po sa church, meron pong dalawang klaseng tao. Na-share ko na rin po ito sa mga kabataan. Merong host at merong guest. Yung guest, anong ginagawa? Ano po? Pupunta lang. Tapos pag natapos na, uwi na. Pero yung host, anong ginagawa niya? Nag-aasikaso, gumagawa, kumikilos, siya yung nagiging talagang busy, di ba? Ngayon, dito po sa church, anong klase pong Kristiyano po kayo? Host or guest? Ano po? Nasa sa inyo po yun. Kung guest lang kayo, ayun, pagtapos ng gathering, uwi na. Tapos ng kainan, uwi na. Tayo po yung mga host. Tama po ba? Tayo po yung dapat na nag-encourage sa mga brothers and sisters, nagpapalakas sa kanila, nagsasama-sama para sila tama-sama tayo mapalago. Naintindihan po. Lahat na tayo ay host. Hindi tayo mga bisita lang dito. Naintindihan po. Tayo po yung binigyan ng tungkulin ng Diyos na maging host dito po sa church. Naintindihan po. Yung pinakapunong host natin ay yung Diyos. Yan, tayo po yung bawat bahagi, yung iba't ibang mga tungkulin ay binigay ng Diyos para sa atin, tayo po yung host. Naintindihan po. Kung meron kang puso na host dito po sa church, tutulungan mo yung ibang brothers and sisters. Pero kung ituturing mo yung sarili mo na bisita lang, yun, hindi mo iisipin yung ibang brothers and sisters. Naintindihan po. Kaya palagi po natin ilagay yung ating puso, ilagay yung mga brothers and sisters sa ating puso para mag-guide po sila. Dahil tayo ay liwanag. Hindi lang tayo liwanag para sa mga tao na nasa labas, dun sa kadiliman, para sila ay maligtas. Hindi lang po yung tungkulin natin. Tungkulin din natin na magliwanag sa mga brothers and sisters na kinakailangan tayo. Naintindihan po. Kaya bilang liwanag, naway magawa po natin yung tungkulin natin. Bilang liwanag, binigyan tayo ng tungkulin na ibahagi yung ebanghelyo dahil ito'y kailangan ng mga tao. Yung ebanghelyo na ito ay libre. Dapat ibahagi din natin ng buong puso nang walang hinihintay na kapalit. At yung ebanghelyo na ito na natinanggap natin, gawin natin yung ating lahat ng ating makakaya para maibahagi ito sa mga tao sa paligid po natin. Ganun din, yung liwanag na ibinigay ng Diyos para sa atin, tulungan din natin ito. Sa pamamagitan nito, tulungan din natin yung brothers and sisters para ma-encourage sila na makapagpatuloy sa kanilang Christian life. Tayo po yung liwanag ng sanlibutan. Huwag natin hayaan na yung liwanag na ito ay hindi nakalagay sa tamang lagayan. Okay? Huwag sa higaan, huwag sa ilalim ng takalan, kundi sa tamang lagayan para magliwanag sa buong bahay. Then lahat ay makakatanggap ng liwanag. Magiging maluwalhati yung liwanag o dito sa church kapag nagawa natin ng lahat yung tungkulin natin bilang liwanag. Tayo pong lahat ay lumuhod manalangin.
Banal at mahabagin naming amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para makapakinig ng inyong salita. Aming Ama, salamat po na binibigyan niyo po kami ng kalakasan, physically and spiritually, sa pamamagitan po ng salita na aming napakinggan ngayon. Aming Ama, dinadalain po namin na magawa po namin yung tungkulin po namin bilang liwanag sa mga tao sa paligid po namin, sa mga taong hindi pa ligtas, upang sila ay maligtas, ganun din sa mga brothers and sisters na nanghihina at na nalulubog sa kadiliman. Tulungan niyo rin po kami upang kami ay lumago, upang magawa rin po namin silang tulungan at magawa rin po namin silang maingatan na makapagpatuloy sila sa church. Sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po. Para po sa ating pagpapatuloy, para sa ating closing hymn. Sa may mga hymnals po, buksan po natin sa page 214. Kalooban mo'y sundin. Page 214 sa, wala po, meron po tayo sa monitor. Page 214. Kalooban mo, Diyos ay sundin, sa kamay mo ako'y hugisin. Ako'y gawin mo masunurin, ang iyong nasa'y siyang gawin. Kalooban mo'y sundin, O Diyos, at siya sa atin yaring loob. Pagkalinisin akong lubos, gayon sa iyo'y dumudulog. Diyos, ang gawin ay ang nasa mo, huwag ang sa aking makatao. Kapangyarihan nasa iyo, sampung kalinga at saklolo. Sundin ang iyong kalooban, buhay ko'y iyong pagharian. Diwang banal ako'y lukuban, na kay Yesu